Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa labing siyam na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa saob, December 13 to December 31 ang nakalagay. So, 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. 이 아름다운 한강에서 범죄를 저지른 분들 저희가 꼭 검거해 가겠습니다. 안전한 한강을 위해서 출동. Kailan po nasumite ang liquidation ng OVP sa gastusing pinag-uusapan? Ang liquidation report, Madam Speaker, ay submitted noong January 17, 2023, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, tapos na ba yung pag-audit ng lahat ng gastusin na ito, Madam Speaker? Madam Speaker, the audit is ongoing. And ngayong umaga po ay nalaman ko po this morning na ang COA po ay nakapagbigay na po ng kanilang preliminary observations sa Office of the Vice President. Sa makatuwid po ay sila po ay nakapag-issue ng kanilang audit observation memorandum na po, Madam Speaker. So, Madam Speaker, walang credit notice na inilabas. Wala po, Madam Speaker. Kung nagkakaproblema, nakapaglabas ba ng AOM? Tama po, Madam Speaker. Mayroon bang mga issue o problema sa pag-audit ng gastusin ito? Ng 125 million per se na 11 days ginawa. So, Madam Speaker, ulitin ko po na ongoing pa rin ang audit at ang AOM ay preliminary findings. And again, may confidential nature po ang AOM, bagamat ang masasabi po natin ay ang AOM na yan ay nagko-convey po ng request for additional documents mula sa Office of the Vice President para po para makapagpaliwanag sila ng ilan sa mga expenses po, Madam Speaker. Madam Speaker, tinatanong po natin ang question na ito kasi dapat maging transparent sa paggasta o paggamit ng publikong pondo. Kasi yan po yung mandato rin ng COA, di ba? Na mai-report din nila na nagasta ng maayos yung public funds natin. Ganun din naman po yung sinabi ko sa PNP nung pinapareport ko sa NTF-ELCAC Tapos ang binigay sa aking report, isang page lang, Madam Speaker. Hindi naman yun katanggap-tanggap, Madam Speaker. So, kailan yung matatapos ang pag-audit ng gastusing ito, Madam Speaker? Madam Speaker, bagamat siyam lang ang tao sa ICFAO,
alam ng COA na napaka-importante ng usaping ito, and they have committed to complete the audit by November 15 of this year, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. November 15, ngayong taon na to, Tama po, Madam Speaker. 2023, Madam Speaker. 2023, Madam Speaker. Yan. Gusto namin ipaalala, Madam Speaker, sa COA na kailangan talagang itanong, no? Ang mga certain questions na ito para makapagbalangkas tayo ng mga batas na magiging kasangkapan para bigyan daan ang lehislatura na mangalap ng impormasyon sa gayon makagawa tayo ng mabisa ng mga batas na magtutukoy kung ano ang pangangailangan para pahusayin natin yung mga umiiral na batas ngayon. Magpatibay ng bago, remedial na batas kung kinakailangan. Kaya kahit na ang pagtatanong ay hindi kailangan magresulta sa anumang potential na batas. Ang patuloy po na paglilitis ng mga korte ay hindi humahad lang sa mga pagdinig sa Kongreso bilang tulong sa batas. Tama po ba? Sumasang-ayon po ba dito ang COA, Madam Speaker? Yes, Madam Speaker. Kung gayon, Madam Speaker, hindi maaari tumanggi ang COA na sabihin ang tunay na katayuan ng pag-audit sa paggasta ng OVP sa confidential fund. Oh. Opo, hindi po tatanggi. And again, ongoing po ang ating audit at muli ina-emphasize po natin ang kanilang commitment doon po sa deadline natin na November 15, Madam Speaker. So, Madam Speaker, malinaw naman kanina, no? Hindi nagbigay ng credit notice ang COA. Tapos, walang magagawa ang COA para mag-issue ng AOM. Tama ba ko, Madam Speaker? Madam Speaker, can you please clarify doon sa tanong na walang magagawa? Madam Speaker, hindi pa ibibigay ang AOM. Na-issue na po ang AOM, Madam Speaker, September 18. Madam Speaker, can we have a copy of the AOM? Let me ask our chair, Madam Speaker. Again, Madam Speaker, katulad ng napaliwanag ko po kanina, at napaliwanag din po ni Honorable Lagman, it is preliminary, and the reason for why the COA wants to keep it confidential is because baka maging prejudicial sa audited agency, but be that as it may, if, Madam Speaker, if the honorable process is amenable, once the audit is completed, then the COA will submit the AOM along with the report, Madam Speaker. Madam Speaker, bakit po hindi maibigay ngayon yung AOM? Madam Speaker. Maipakita sa atin, Madam Speaker. So, again, AOM is not confidential, I believe. Yung confidential, yung funds. Pero yung AOM, Madam Speaker, so again, katulad ng piniliwanag natin kanina, hindi naman ito, this is the standard policy for all agencies and for all kinds of funds. Ang AOM ay preliminary. Ibig sabihin po noon, observation po ito na pwede pa pong
i-correct ng any agency. In which case, hindi po ito nilalabas ng COA. Kasi baka maging prejudicial, baka baka ma-weaponize against the audited agency. Kaya pinagkakaingatan po ito ng COA. Yun po ang general practice. So, yan po ang confidential nature. But, if you insist, Madam Speaker, if there is insistence because of it is of public interest, then the chair, Madam the Speaker, chair agrees to submit the AOM to the Speaker of the House, Madam Speaker. yes, thank And you. again, Madam Speaker, ito na nga po ang dahilan kung bakit meron po akong panawagan na mag-create po tayo ng isang special oversight na meron pong kasamang member na minority. Nang sa ganun po, kung meron pong submissions patungkol po sa confidential and intelligence funds sa Speaker, ay agad-agad po, meron pong access ang ating minority members. So sana po, supportahan niyo po ako sa aking panawagan ng ganitong creation ng Special Oversight Committee. But again, Madam Speaker, if our honorable colleague is amenable to this offer from COA, Thank you, Madam yan na lang po Speaker. ang But it will be for the Speaker of the House you're mentioning. It will be for the Speaker of the House and for the eyes of the Speaker of the House only. in which case, Madam Speaker, the request that you can do is to the Speaker of the House, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. No? In the interest of transparency, gusto po natin ma-appraise talaga yung buong Kongreso kaugnay dito, Madam Speaker. That is why, Madam Speaker, sana maglabas ng subpoena doon sa Stacom ang Kongreso upang utusan ng COA na magsumite sa amin ng isang sertipikadong tunay na kopya ng AOM para sa layunin na pagiging transparent sa paggasta ng kaban ng bayan. May kapangyarihan po tayo sa Kongreso na magbigay linaw sa usaping ito, Madam Speaker. That's the last of my question, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Thank you, good sponsor. And Madam Speaker, if it is submitted to the Speaker anyway, ang subpoena naman po ay pinipirmahan din ng Speaker. So, baka hindi na kailangan po ng subpoena kung naisumite na rin sa Speaker. So, it will be available for everyone kapag mag-request, Madam Speaker. Si Speaker na po ang magde-decide so sa Hindi pa rin, sa pinayan. kung pwede pa rin hindi maibigay if ever. So, ang gusto naman natin lahat, Madam Speaker. So, in the interest na malinawan ang lahat ng miyembro ng Kongreso kaugnay dito and even the public itself, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker.